Unfortunately, very common ito sa ganitong modelo. Kaya nga ang sabi nila, walang magaling na mekaniko sa sirain na sasakyan. No? Hindi ko sinasabing sirain to, pero sa experience ko, malaking utang na loob namin sa modelong to tsaka sa Captiva. Kasi nabuhay kaming mekaniko dahil dito. Okay, good evening mga kahandsome for tonight video. Bakit tonight? Bakit natin? 6:30 Friday ang lahat. Beer time na. Pero nandito pa tayo. Bakit? I think meron tayong tutulungan na kababayan natin. First time mo dito, kuya? Welcome. Ano pangalan mo, kuya? Erwin ng Ruti Hill. Ayan. Si Sir Erwin, binili niya tong binili niya tong sasakyan na to. Ang ganda, tingnan mo, Steve, oh. Holden Cruise. Bakit nagustuhan niyo to? Ayan, oh. Ganda, wala kang halos makitang problema. I think pang-apat ka na sa Pilipinong tutulungan ko sa ganito. Ang tawag natin dito, post-purchase inspection. Okay, tingnan mo sa loob, oh. Immaculate, oh. Walang leather. Oh, ganda sa loob, ang linis, oh. Oh, ang kilometer niya ay 174,633. Ang sasakyan na to ay 2011 Holden Cruise. Si Kuya Erwin, binili ng misis niya to sa dealer sa Cabramata. Magkano mo nabili? 6.9. Yan, 6.9. Kung si Kuya Erwin nagpunta muna sa atin bago niya binili to, sana naiwasan niya to. Naalala niyo po yung meron akong binlag na Ford na makinis tapos nagtutubig sa may carpet? Eto na naman, meron na naman tayong kababayan na biktima. Ibig sabihin, lack of knowledge is dangerous. Hindi kasi alam ni Kuya na nag-check tayo rito na sasakyan bago ibenta. Ngayon, si Kuya pumunta dito kasi meron siyang warning light. Sabi niya, Kuya, pwede ba akong magpa-book bukas, di ba? Oo. Ano sabi ko? Dahil wala ako bukas, tinira natin. Saan ka makakakitang workshop? Alas 6. Ito yung ginawa natin kay Kuya. Dahil 2 weeks pa lang yung sasakyan, statutory rights, meron siyang karapatan na bumalik dun sa dealer para magreklamo or humingi ng refund kung kailangan, kung pwedeng ilaban. Dito natin siya tutulungan. Tingnan nyo guys. Pagkakita natin sa kotse, maganda nga, pero walang coolant kasi putol yung hose doon sa may coolant bottle. Unfortunately, very common ito sa ganitong modelo. Kaya nga ang sabi nila, walang magaling na mekaniko sa sirain na sasakyan. No? Hindi ko sinasabing sirain to, pero sa experience ko, malaking utang na loob namin sa modelong to tsaka sa Captiva. Kasi nabuhay kami mekaniko dahil dito. Ito pa, ito hindi natin alam kung nag-overheat ito kasi kulang sa tubig. Ayun pa, oh, naglilik pa sa, palagay ko dinigrease lang nila, naglilik dun sa may oil filter housing. No! Ang problema, para ma-access mo yung oil filter housing na yan, kailangan tanggalin mo yung turbo. So, ang ginawa ko, ang pinakatulong ko kay Kuya Erwin, kahit gabi na, hindi ko na sisinigil ng overtime, tinulungan ko na lang siyang gumawa ng report. Ginawan ko siya ng report para ipapakita niya to sa dealer, katibayan na nagbayad si Kuya Erwin ng diagnosis at saka ng inspection at may kasamang report. Ayan o, lumalabas lean mixture. Hindi ko madadiagnose yung lean mixture na yon hanggat hindi na-fix itong mga surrounding, itong mga nakita natin ngayon. So, suma total, ang advice ko kay Kuya Erwin, kung magbabayad ka ng another 2,000 sa repair nito, i-add mo doon sa pinambili mo, ibalik mo na lang. Meron akong RAV4 dyan, 5,500 lang. Uuwi ka pang may ngiti sa labi. So, Kuya Erwin, nagsisisi ka ba sa pagpunta dito? Anong masasabi mo sa mga viewers natin? Ayos po, ayos. Ayos dito, tutulungan. Ano yung ayos na ayos? Klaro ito, ayos na ayos. Tutulungan ka at talagang hindi ka, Okay. Hindi, yung unang impression mo, noong Sabado, bumalik ka na rin. Ay, nung Sabado, bumalik ka. Sabado. Sinabihan ka ng kaibigan mo, nandito sila. Pero pagpunta mo, Nagsasara na. nagsasara. Ngayon, sarado na kami. Na-cellphone mo lang na bukas yung pinto. Ano naman ang feeling mo sa experience mo? Ano sa tingin mo? Talagang komportable. Okay. Yeah. Masaya. Na nalaman Satisfied ka naman. Oo. Dalhin mo to ngayon, Kuya Erwin, i-present mo dun sa binilan mo. Pakita mo yung logo namin. Pag hindi pumayag, pwede mo siyang ituloy-tuloy hanggang sa fair trading niya.
pag sinabi nila na i-repair na lang namin, sabihin mo, wala na akong tiwala sa inyo. Kasi dapat, nung una pa lang, nagbayad kami sa inyo, dapat finish nyo na yan. Paano namin kayo mapagkakatiwalaan ngayon? Eh, nasa inyo na yung pera namin. Diba? So, ilaban mo yung rice mo. Pag may karapatan, ipaglaban. And sa mechanic, you should be here.